May kakalikutin tayo guys, isang laptop na HP Pavilion. So ang problema nito mga kalikot, sabi ng may-ari yung kanyang keyboard. So i-check natin yan mamaya mga kalikot. Bago ang lahat, maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Try muna natin mga kalikot na plug na natin. Subukan natin yung kanyang keyboard kung may problema talaga sa kanyang keyboard mga kalikot. So kung may problema talaga siya sa kanyang keyboard, try natin mamaya na linisan yung kanyang ribbon. Ayun guys, oh, may nakadiin na parang dot. Ayun. So may problema nga sa kanyang keyboard, may naka-diin na key or may naka-press. Try nga natin mag notepad. Kahit dito sa search lang mga kalikot, may nagpipindot na key. Ayaw rin dito sa search eh. Ayan guys, so ayaw talaga. Yan. Bali off muna natin, tapos buksan natin yung kanyang keyboard. Try natin linisan yung kanyang contact doon sa kanyang ribbon. Tanggalin muna natin yung screw ng keyboard bago natin tanggalin doon sa bandang itaas. At saka tanggalin rin natin yung kanyang battery. Kapag ganitong mga model ng keyboard mga kalikot, dito natin siya tutuklapin. Meron kasi yung isang model ng keyboard, yung built-in na siya dito sa mismong casing. So ito natatanggal siya. Bali sikwatin lang natin dito sa mga gilid. Tapos syempre i-check rin natin yung kung saan yung lock niya. Bali lilinisan natin yung contact ng ribbon niya mga kalikot, tapos try ulit natin. So kung ganun talaga mga kalikot, bali papalitan na talaga ng buong keyboard. Try natin linisan ng lighter fluid yung kanyang socket. Tapos linisan natin ng cotton buds itong contact niya mga kalikot. Dito wala pala tayong cotton buds, ito na lang t-shirt natin. Huwag nyo masyadong kaskasin mga kalikot. Yan, hagurin lang natin. Medyo madumi siya. So, patuyuin lang natin. Tapos, ibalik ulit natin siya. And then, try ulit natin. Huwag muna natin siyang ilak mga kalikot. Try muna natin. Ayan, try ulit natin. Ayan, oh, nagtatype ng dot yung kanyang keyboard. Ayan guys, oh, nagtatype kusa. Ayan, oh. So yan yung problema niya mga kalikot. Okay, may problema talaga siya sa keyboard mga kalikot. Bali update ko na lang kayo kapag nabilan na natin ng bagong keyboard mga kalikot. At saka kung ano yung decision ng may-ari mga kalikot. Okay, so magandang araw ulit sa ating lahat mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating HP na laptop. Bali dumating na yung ating in-order na keyboard. So ito yung dating keyboard niya. Tapos ito naman yung bago. Ayan, may kasama pa siyang opener. I-check natin kung same sila mga kalikot. Dito sa mga key niya, parehas sila mga kalikot. Ayan, oh. I-check natin yung lock niya dito kung parehas sila. Ayan, same sila mga kalikot. Tapos yung screw din dito, yan, parehas sila. So dito naman sa kanyang ribbon, ayan guys, parehas din sila yung haba.
yung lapad ng ribbon. So parehas sila. So dito lang nagkatalo. Mas malaki yung supporter ng ribbon niya. So okay, parehas yung na-order natin mga kalikot. Ayan o. Ang titignan lang natin dito mga kalikot kung gaano kahaba yung ribbon niya, tapos yung forma ng ribbon niya, tapos yung lagayan ng screw, yan, tapos yung mga lock. So kailangan parehas yan. Kasi kung isasalpak natin dito na magkaiba sila ng lock, hindi natin mapapasok itong ating keyboard. Bali, kabit na lang natin siya mga kalikot. Tanggalin muna natin itong double-sided tape para may dikit natin sa mismong keyboard yung ribbon niya. Hirap naman tanggalin nito. Ayan. Bali nakaganyan siya mga kalikot. So kabit muna natin yung ribbon, tapos wag muna natin siyang ilock. Testing muna natin kasi baka mamaya may problema itong na-order natin. Magpapagod lang tayo na ilock siya. At least maibalik pa natin. Hirap ipasok pero pag gabi madali lang eh. Ayan, napasok na natin. Saka natin ilock. Diinan lang natin na pababa yung pinakalock ng ribbon. Ayan siya. So ganyan muna siya mga kalikot. Wag muna natin i-screw sa kabila. Try muna natin. Yan, power na natin. Ay, wala palang battery. Yan, power na natin. Yan, try muna natin sa notepad. Ayan nakaka-type na siya. Tapos yung dati niya kasi may naka-press na key. So tuloy-tuloy siya na nagta-type na mag-isa. Yan, try natin mag-type. Palakihin lang natin yung mga letter. Isagad natin siya. 72. Yan. Yan, okay na siguro. So magsisimula tayo dito sa mga numbers, tapos yung mga letter na rin. Tapos dito sa number dito sa right side. Yan, try na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Backspace. Yan. Tab. Q, W. Enter muna natin. Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P. Yan. Check natin lahat. Caps lock. Yan, okay siya. Kasi umilaw yung caps lock niya. A, S, D. F, I. Okay siya. Enter. Shift natin. Z. Yan. Yung maliit na Z. X. Okay siya mga kalikot. Ayan Tapos shift dito sa kabila. Z. Okay. Logo. Ayan. Okay siya mga kalikot. Space bar. Ayan, okay siya. Arrow niya. Left and right. Tapos up and down. Yan, okay. Yung number naman dito sa right side, 0, 1, 2, 3. Yan, so okay siya. Okay, so okay yung kanyang keyboard mga kalikot. Okay yung nabili natin. Saka natin ngayon i-screw dun sa likod, tapos i-fix na natin or i-lock na natin dito sa ibabaw. Okay siya. Natapos na natin na-lock yung keyboard niya mga kalikot. Bali, gumamit lang kayo ng ganitong tools, yung manipis siya, para sikwatin natin yung pinaka-lock niya. Mas madali natin siyang maipasok. Tapos saka natin itulak para mas maayos yung paglalagay ng keyboard mga kalikot. Okay, ilagay na lang natin yung screw dun sa likod. Ang diskarte niyan mga kalikot, i-check nyo muna yung mga lock niya dito. Tapos dito sa itaas. Tapos doon natin sikwatin yung lock niya para mai-lock natin ng maigi yung kanyang keyboard. So okay, ilagay na natin yung screw niya doon sa likod.
Try ulit natin mag notepad. Yan, para ma-check natin ng maigi. Yan, mukhang okay naman mga kalikot. Bali, natapos na natin siya na i-test ulit yung kanyang keyboard mga kalikot. Okay na lahat yung mga key niya. Tapos okay rin yung nabili nating keyboard mga kalikot. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating HP na laptop mga kalikot. Ito lang yung pinalitan natin yung keyboard niya kasi yung dating keyboard niya kusang nagpipress yung mga key. Kaya pinalitan na lang natin ng bago. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Sana makatulong ulit tong video na to sa inyo mga kalikot. Kapag bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.